Glory. Napakasarap. Na-realize natin na tayo yung one in a million. Amen. Isipin mo, maraming gustong lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Pinagpipilitan pa sa sarili. Yung mga tao kagaya natin, kung para sa kanila, hindi mo makita parang hindi tayo kwalipikado. Tama. Yun ay kasukatan ng tao. Pero sa kasukatan ng Diyos, ayaw pinagkalis. Amen. That's right. Glory. Pinagpala tayo ay dati wala tayo magkaroon ng Amen. minsan pa yung pagdalo natin is na blessing yung nakuha natin ay nga hindi pa kasi ngayon tuloy-tuloy na yung Amen. kapag na pinagpala natin kung saan tayo hindi pa step ng good man are over by the Lord. Amen. Sa biyaya. Maraming bagay na malayo pa. Isipin ko paano kaya isipin mo Cebu Malayo. kukuha natin iba pa yung nangyari sa atin na 24 hours. Kung gano'n na biyaya ang gagawin natin, baka 3 linggo tayo. Ang peri siguro. 2 araw yung gawain, baka 3 linggo yung maging biyaya natin. Pero yung galing sa atin, mukhang mag-i-aeroplano na ata tayo. Kung kalooban ng Panginoon, makakarating tayo. Lalo na. Napakasarap na makagano marami sa pera. That's right. Hindi questionable yung bagay na yun yung totoong kung saan may bagong batay. Tama. Titipon. Nagtitipon yung mga Agila. Amen. That's right. Papunta kami dito ngayon na sabi ko nga para gusto pa naman. Pilit naman yung ulo ko na habang malayo pa yung oras kanina. Mga Christian. So, hindi na kami. Yung mga panahon na alas-dos na biglang na hindi man discoloration pero parang wana nagkaroon na ng mga bars na may mga kulay hanggang hindi na tuloy na gamit. Magdadalawang taon pa lang gusto kong ayusin. Sabi ko, i-chat mo na lang sila madalano si Sabieta na hindi na muna tayo matutuloy. Buti may sister wife din ako na minsan hindi naman talaga mali na makinig dahil kung parehas kayo ng espiritu, hindi talaga magpupunta. Hayaan mo na muna yan. Babalikan at higit sa lahat, hindi yan yung masira. Hindi masira na yan. Wala namang problema. Narealize ko tama naman. Napadala ko sa bagay na nakapang gawa ng Jabo. No way pala. Dapat. Then, isang maiksing patuturin bago umako tayo sa mga pagbabahagi sa salita ng Panginoon. Amen. Last Saturday, galing kami tatlo rin nila Sister Jenny, sarap si Kaina, galing ni Gaspi. Pauwi na kami mga bandang 10:30 ata yun. Dumaan muna kami doon sa Angel's Burger Shop. Along the road ba yun, nasa may kuwan. Kaya bang sabi ko, makakuan pa na ng pasalubong doon sa isa para hindi
naman maniningil na pagdating namin. Siya nakasama. Ang tagal naman ng pag-uwi. Ganun parati yung puso ko. Eh habang naghihintay, nahandun na ako malapit sa may motor na nakaparada sa gilid. Di inaasahan, salpukan din ng trike. Tricycle. Kabal-kabal na Ilan ka ba? Ito. sa atin. Ay, sige din sa airwan. Trike yung tawag, no, para naiintindihan. Pinangga ng motor. Pilapon yung driver ng motor. Basag-basag din yung mga iwan. Yung part na muntikan pang tumapon sa mismong motor namin na nakaparada. Pero ganun pa man, halos nasa harapan lang namin yung nangyari. Hindi tayo pinahintulutan ng Panginoon na pasaktan. Amen. Hindi Praise God. madamay. Salamat ako, ito ang anak ko parang Trauma. napaiyak na parang natrauma na nang nakita niya dahil yung picture na mga pinagsisend doon sa mga kapilala ko, eh parang naghihingalo na yung lalaki. Driver. Tapos may sugat dito. Yun pala, hindi naman talaga sugat yung nangyari. Eh, tumama doon sa may stand ng barbecue. Ay. Barbecue. Tapos yung may mga sauce pa na napunta sa kuwan, Sa mukha. sa mukha. Pero nanginginig, parang nangingisay. Ala namin, naghihingalo na. Eh, nung dumating yung rescuer, inantabayan, lasing lang pala. Nakatayo. Pero matindi yung takit dahil talagang nakatumilapon. Pati nga yung pang mga barbecue, Tapos. natapon sa at higit pa doon, kasunod naman nun yung kaganapan dito sa Kamali. Kamali. Sa Libot na ilang araw na 3 days ako o 4 days pa lang hindi basta-basta yun dahil yung kwento ng sibilin ko kasunod nila yun Kasunod. Suban. Kasunodan. kasunod nila yung ban anong kwento ba na pinauna nila una sila parang nauna ata Di nung una siguro, nakikipag-anon sila, nakikipagkarera dun sa ano. Kasi nagmamadali din yung boss niya. Ang nangyari, inunahan daw yung banang yun. Mm. Naunahan siguro. Dahil Yung kasama nila nauna. Tapos sila parang tumigil. Kaya ang nasalpok. So, bang. yung kasamahan nila, nauna na yun sana yung talagang aabutin yung truck na nakita ko sa video yung motor kasama niya yun. And then, yung van, kasi yung truck galing ng bypass road. Yung van na puti, papuntang Legazpi. Yung anak ko papuntang Legazpi dahil doon sila magkakabit ng Aircon. yung trabaho niya nasa installation ng mga ban ba yun, aircon, mga gano'n. So, kasunodan nila yun. Kaya nung nangyari yun, may video siya, may actual pa siyang nakuha ng mga kaganapan. By the grace of God, hindi pinahintulutan ng Panginoon. Sila yung madisgrasya. Kaya doon siya. Ride siya. Halos kasunudan lang Makikita mo sa video, yung van talaga hindi ma-anticipate yun. Dahil biglaan Pabupaan. yung intersection galing sa bypass road. No? Tapos hindi na makontrol yung bunong buwan na wala naman preno. Gawa ng pag nakita mo, ang bigat talaga ng sakay mo, mga karga. Mga galing sa circus. Buwan. Grabe. Puro bakal yun. Sabi ko nga, pag ganun kabigat yung sakay, hindi mo talaga halos mapagana yung preno. Kung mahina-hina, itutulak pa niya, mas lalong bibilis yung takbo kahit ilang wheels o halimbawa kahit motor, mga 3-4 kayo, mahina yung preno. Tapos palusong pa. Ganun ang tendency ang buwan sa ganyan. So, makita natin, trahedya yung nangyari na ilang araw hindi pa rin naaalis sa dito sa newsfeed ng social media. Pag-scroll mo pa, lahat sariwang-sariwa yung kaganapan, out of 11, 12, no?
11 yung namatay. Eh, swerte na may natira Buhay buhay pa. dahil nung nakita namin na Survive. sabi nga, kagabi, pauwi naman kami, galing Digaspi naman. Eh, nangyari, nabulakbay mo ako habang nagmumotor pa uwi. Hindi ko na napansin yun na dinaanan na pala namin na parang nagising ako na yung one ko malay na habang nagdadrive parang lumilipad. Nagising ako na yung presence of mind ko, ginubata na pala namin ng Sister Jenny. Nakita niya yung kaganapan doon, mga one. Eh, pinagpipray ko na lang kanya dahil medyo kinakabahan ako pag natapat sa bandang yan. Eh, ngayon nakita ko na matindi talaga yung nangyari. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan na yung mga ganoong inkwentro, trahedya na maging kwan tayo maapektuhan. Tama. Amen. So tuloy-tuloy pa rin na pagalakan na natin na may panahon pa, habang may panahon, may biyaya ang Panginoon. Tama. Kung sino yun talagang pwede pa ang habol ng Panginoon sa huling oras. Yeah. Biyay, last trip. Di ba? Strip. Kasi yung panahon ni Noah, yung ark ni Noah, hindi naman si Noah yung decision na isara. Tama. Ganon din tayo. While we are here na nandito tayo yung grace ng Panginoon. Tama. Pero pag dumating yung time na inalis na ng Panginoon yung kanyang bride of Christ, wala nang dahilan, wala nang rason para hindi ibuhos yung kagalakan. Tama. Wrath of God. Yung lahat ng klase na ibuhos ng Panginoon. Isipin mo, speaking ng tribulation, dati nga no, kapag wala kang tribulation, matatakot ka talaga. Isipin mo yung mga propesiya na hindi naman nahayag sa mga tao na napakatuloy sa mga tao. Doon pa lang sa part ng yun, pag nalaman nila speaking ng Great Tribulation, eh, takot na sila. Takot na. Pero surprise hindi mga kapatid. Bakit? Ito yung time na pag nalaman mo na yung position mo, yung paglalakbay natin dito, journey ng may ministry natin ay patapos na, that's the time na mangyayari yun. Tama. Di sa atin, walang Problema yan. kalakalan. Hindi, puro lang kagalakan. So, sa hapong ito mga kapatid, ay sabi ko nga, nakakamiss din yung gawain. Amen. Sita rin tayo doon sa kapatid natin. Praise the Lord. Basahin natin yung scripture sa Book of Romans chapter 11, verse 25. Sabi dito, for I would not brethren that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own concept, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in. Sa Tagalog, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi o di ninyo malaman ang hiwagang ito. Baka kayo marunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang mapunuan ng mga Intel. Glory. So, yung beginning and ending ng Gentile dispensation yung gusto ko. Bahagi, paano na ang Panginoon na inaasahan natin tuloy na magbigay ng kapahayagan sa atin. Amen. Alam naman natin na wala tayong mensahe, wala din tayong katalinuhan, Tama. hindi tayo matatalinong tao, hindi rin tayo mga dito mga sikat, mga marunong aral sa Biblia,
Tama. Kung hindi tayo ay ang pag-asa lang natin, yung Christ na asa mo. Tama. Walang Amen. iba. Without Christ, we are nothing. Tama. Amen. Pero sa pamamagitan ni Christ na tayo ay yung kadakilaan ng Diyos ang nananahan sa atin, Glory. ay wala din kung pwedeng ikumpara Tama. o tapat man lang tumayo sa harapan ng Diyos. Amen. Yung pinakamahalaga, pinakadakilang bagay na malaman. Kaya sa panahon ito mga kapatid, last week nga, yung na-share ko yung 3 things na late before us right now. Yung kaganapan ng iyong nakikita mo ay una, ano yung mga bagay na nakadatag na sa harapan natin. Nandiyan na una, yung kalagayan ng Sodom and Gomorrah. Tama. Bakit? Ganun yung decide na kapanahonan sa mismong panahon natin. Amen. Kaya ito yung part na kung saan inulit lang yung kasaysayan. Sa panahon ni Abraham, habang si Abraham naghihintay ng pinangakong anak, ganun din tayo. Promise child. Still waiting for the promised land. Bakit? Ano yung pagkakaparehas natin sa panahon ni Abraham? Sabi ko nga, last Sunday, we are a seed of Abraham. Amen. Hindi yung sa pamamagitan ng natural seed, kundi naging binhi tayo ni Abraham sa pamamagitan ng tinatawag na we are a royal seed of Abraham through Christ. That's Sa right. pamamagitan ni Kristo. Si Kristo yung royal seed. Amen. Tayo being bride of Christ, bahagi tayo ni Kristo. Ito yung part na pinagpapatuloy natin na kung tawagin ay Abrahamic age. Tama. Panahon ni Abraham. Bakit? Si Abraham yung father natin. Tama. Tayo ay hindi niya. And si Abraham yung spiritual father in the faith natin. Tama. Faith ni Abraham, nakita mo na lahat ng pagsubok na pagtapos kaya ni Abraham, pero naandun pa rin na bilang natural man, may part din na ipinapakita na man talaga yung panlabas. Isipin mo, gagawa din si Abraham ng mga bagay na kung titignan ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tama. Sometimes nagawa niya na magsinungaling. Isipin mo, Father in the Faith, sinungaling. No? Tama. Kaya si David, Mm. after God's own heart, a man after God's own heart. Pero tignan mo yung manifestation ni David. Mm. So, God is a God of variety. Tama. Kaya yung kalagayan natin bilang ito yung kalagayan na kaparehas ng kaganapan. Nung naganap, habang naghihintay si Abraham ng ipinangakong anak, Anak ng promise. anong nangyari? Una, yung Sodom condition. And we are very positive na gano'n na rin. Makita mo, worst to worst. Lahat ng bagay, makikita mo, yung perversion. Anong perversion meron sa panahon ng Sodom? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tama. Nag-aasawa, they are marrying. Ano pa, sa panahon natin, ganoon eh. Tama. Dati hindi yan pinapahintulutan, pero dumating yung time na inaalaw Inaalaw na na. Papakasal. magpakasal pa sila. Grabe. Grabe na yung filthiness. Laki sa lalaki. Napapanahon eh. Bakit? Pag hindi ka lumabas sa Laodicean condition, ganoon talaga. Tama. Walang ibang pinaka-maruming kapanahonan. Pinaka-miserable. Mm. Kung hindi ito yung pinaka-most
deceitful, deceiving age. Amen. Kung That's right. saan desperate na si Satan. Mm. Kaya lahat na ng magagawa niya, ibinuhos na sa panahon na ito. Bakit? Dito na kasi yung pag-turn ng corner. Speaking, wala na. Naka-turn na tayo ng corner. Tama. Kaya nga, yung mga tao na hindi nila makita yung totoong daan, yung tamang daan na God's provided way, ay hindi talaga sila makakapag-move on, makaka-turn ng corner. Ang makikita lang nila, yung sinasabing huli. They are living in a clear na akala nila true. Na kung tutuusin yung kalagayan natin, pare-parehas na i-claim ng mga end-time message believer. Tama. We are worshiping the same God. Tama. Pero ang problema, yung mga tao na lahat tumatawag na Panginoon, Panginoon, ay hindi lahat. Tama. Hindi lahat eh. Pero lahat tumatawag na Panginoon. Amen. Yung gustong lumapit sa Panginoon. Yung lahat ng yun, ang Panginoon naman ay hindi sila lahat kinikilala. Kilala. Ano sabi sa biblical sa scripture, in that day many will come unto me, no? Marami yung Lalapit. lalapit, sasabihin, Lord, I have done mighty works. Tama. Siguro yung mga mighty works na yun, baka nag-circus pa, no? Mala Janice King Jambres yung dating, ay mga gano'n kasi. Grabe Yung performance. na ginagawa nung original, nakita mo may authenticated, vindicated prophet na nauna. Personator. May dumating din na mga impersonator Tama. na mismong sa panahon natin ito, nasa panahon natin. That's right. May seventh angel. After ng seventh angel, seventh church ages lang naman. Pitong iglesia ng kapanahonan, may gusto pang magpangwalo. Saan magiging mensahero yung pangwalo? At may mga tao pa rin na sa pamamagitan din ng message, binulag sila. Tama. Bakit? Naging mahiligin sa lalim, Mm. sa taas ng revelation, pero kung tutusin, hindi kailangan. Sa bulan. Bakit? Napakalinaw na si Kristo ay hiding himself in simplicity Simplicity. That's right. and revealing himself in the same way. Tama. So, hindi mo kailangan magpakalalim. Walang kasi yung the way na palalim ng aral mo, baka yung pang-impyerno. No, baka naman pag dumating naman sa pataasan, Pataasan. ay maliligaw ka na rin. Tama. No, dahil the way you up, the way you down pa rin. Mm. Bakit? Wala kang, hindi ka certain. Kaya yung tatlong bagay na nasa harapan natin, yung Sodom condition, yung Janice and Jambres, ano pa, mga bagay yun na ipinapakita ng Panginoon dahil malapit na. Ang pinakang last is yung Salukman, ano yun, as it was in the days of Sodom. So shall it be in the coming of the Son. Eh, sabi ni Brother Branham, I read a dozen of scriptures. Ano dozen of scriptures ang binasa niya eh? Na dito sa panahon na ito, walang ibang panahon eh. Dito rin mangyayari yung pagdating ng ating Panginoon. That's right. And this day, this is scripture is fulfilled. Ano plus yung pagdating ng Panginoon? Mm. Akala kasi nila, Literal. yung mismong rapture, oo, tama. May mga bagay na ibinigay na ang Panginoon. Tama. May mga naging earnest or potential, Down payment. down payment, andyan na. Pero, pag hindi mo, sabi nga ni Paul, rightly dividing the word of knowledge of the word of truth. Kung hindi mo siya makikita. Tama. Ang pagitan lang ng life and death, napaka-equal lang. Parang scissor one lang. Yung blade, Mm. na ganoon lang kanipis yung pagitan na konting diferensya lang, imbis na buhay, kamatayan ang nangyayari.
So yun yung mga bagay na while we are still waiting, yung sa tinatawag na promise because we are royal seed of Abraham, same thing ni Abraham naghihintay, ano muna yung nangyari. At yung kaganapan ng yun, since yun yung pinakang tanda na tayo ay malapit na. Amen. At sa binasa natin, hindi po pwede na yung Gentile ay magmapuri. Tama. Marami ngayon nagmamapuri. Totoo yung so-called ayaw na ng second coming. Especially yung mga third coming. Tama. Ganon. Ayaw nag-say kung sino sila. Pero ito yung mga kagaya ng nauto ni Janice and Jambres Jambres, yeah. sa pamamagitan ng mga tawag dito, scientific na produkto ng mensahe. Sa ngayon, timpla-timpla eh. Mga scientist teacher. Tama. Anong sinabi? Si Janice and Jambres, si Moses kaya niyang gawing akas yung stick. Tungkol. Nagawa din ni Janice Janice Jambres. Jambres. Pero anong nangyari doon sa ahas na ginawa niya? Pinalitan niya nila. Kinain lang. Kinain lang. Nung ahas ni Moses. Nagawa din niya palabas ng mga salot na kung ano yung ginawa ni Moses. Pero ang problema, hindi niya kayang alisin. Hindi niya kayang alisin. So, walang iba na may kakayanan ang gumawa ng mga bagay, tutusin ang pinakang motor ng lahat ng bagay. Tama. Pinahintulutan rin niya yung mga negative na nangyari para ma-display yung kanyang sovereignty. Tama. So, hindi puzzle na talagang may nakadesign. Kaya ngayong panahon natin na sinabing most deceiving age, we are enjoying the same message. Tama. Nung nabuko yung mga tao na nadaya, ayaw pa nilang aminin na nadaya sila. Tama. Yun ang problema, nabuko na. Ayaw Imbis pa. na mag-repent, sila pa yung malaki sabi ni Paul, huwag kayong magmalaki, mapuli. Kung bakit yung totoong hindi na pinatawad ng Panginoon yung original branch, sino yung original branch? Yung Israel. Tama. Tinutulong sana. Tinutol sila dahil because of their hardiness, Hard-headed. hard-headed. Stubbornness. Tayo kung tutusin, unbeliever. Before naman dumating yung gospel sa Gentile, hindi ba natin alam na kung ano yung mga bagay na nauukol sa pang-eternal na mga mga programa ng Panginoon. Wala tayo Right. Lang alam. Pero Walang makita mo, knowledge. yung mga Hudyo, talagang literal nilang na-enjoy. Tama. Isipin mo, I am that I am, yung presence nun. Di ba? Tama. Grabe yung mga signs and wonders, mga natural na mga talagang hindi mo maipaliwanag na kayang gawin. Tama. Hindi yung gawa ng tao. God in a hundred times, no? Amen. Yun talaga sa pamamagitan ng Diverse propeta. Pero ngayon, hindi greater than, hindi lang basta-basta prophet. Greater than Solomon is here. Tama. Hindi lang basta-basta siya ay nung dumating siya, marami yung iba akala propeta lang. Kaya, si Jesus sa kanya ay tao lang. Tama naman, Isang banda. tao. Pero, taong Diyos. Taong God man. Yeah. Kaya, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Creation. Kung siya yung pinakang panganay, ibig sabihin, may mga kapatid. Tama. Paano magiging panganay Brother, kung sister. ang isang nilalang? Kung wala naman mga kasunod. Kapatid. Wala naman kapatid naging panganay. Kaya, nandito tayo ngayon. We are manifesting sons and daughters of God. We are attributes of God. Tama. Ano yung attributes ng yun? Eternal. Tama. Ma-DNA. The only form, walang ibang may eternal na kalagayan kundi God alone. Tama. So, yun yung attributes of God. So, ngayon, yung sinasabi natin na wala tayong karapatang mapuri kung tutusin bilang Gentile. Tama.
Pero itong mga, sabi ko nga na daya, na nakita nila, dapat makapag-realize. Tama. Minsan na silang nadaya, sabi nga, ang mga tao na walang realization, walang repentance, talagang hindi na magre-repent yan. Tama. Anong sabi ng scripture? It is impossible for Hebrews those chapter who were 6. once enlightened, Amen. having tasted, Yes. nakalasap ng the same Tama. manifestation, gifts ng Holy Spirit. Yes. Ano yun? The same message na pinapartake, naging partaker sila. Parang si Judas mismo yung manifestation. Tama. Ano yung manifestation ni Judas sa ministry? Ang sabi ni Barbanham, instructed in the The truth. truth. Hindi naman po pwedeng yung truth nang yun is sa pamamagitan ng mga theologian. Ang truth nang yun sa pamamagitan din ng message of the hour. Tama. Therefore, yung mga tao na nasa panahon natin, instructed in the truth, they are both message believer na kagaya natin. Tama. Nag-share ng mystery. Yung message din. They shared the knowledge of the o the mystery. mystery. Kaya makita mo, may nabasa ako ng post. Ito yung ganito. Na kinukot yung sabi ni Brother Branham na nagtanong kasi isa prophet. Ano yung tanong niya? Tungkol sa 144,000. Yung tanong, in the 144,000 are they the predestinated ones? Yung sagot ng ating ang tanong, yung 144,000 ba ay mga predestinado? Sinado. Sagot ni Brother Branham, yes sir, that's Israel. Yes. Tinukoy niya in one sense, in one part, Israel. Israel. Magkaiba yung Israel tsaka yung kalagayan ng pagiging Gentile. Tama. Di ba? Kasi yun yung natural branch. Yung original na pinutol. Tinutol. And yung Gentile ay yung clean up, Gap in. dinugtong lang. Dinugtong. So ligaw. Hindi tayo Lihis. yung original. So anong nangyari sa that's Israel? Tapos yung kinamit ng prophet na spiritual Israel, hindi mo kailangan i-interpret the way na yung interpretation para maliis yung according sa programa ng Panginoon. Bakit? Yung beginning ng Gentile ay yung ending sa first part ng Hudyo. Bakit? Malinaw. Ang purpose ng Panginoon kung bakit sila ay pansamantalang pinutol para makapag-preserve ng buhay. Tama. Preserve God life. blinded in order that the Gentile Good sis. could see. That's So, right. God did not o hindi siya nakipag-deal Nagsabay. ng sabay. Tama. Both Gentile and Jews. Hindi po pwedeng patagpuin ng Panginoon ng sabay. Tama. Kaya ang nangyayari, pag sinabi mo na yung spiritual anyang Israel, bride anya yan, hindi. May part na talagang ina-identify ng prophet na literally Jewish-blooded sila. Tama. Pero, not all Jews Are Jews. are Jews. By election pa rin. Tama. Ibig sabihin, yung Israel, the same thing. Tama. Not all Israel. Bakit? Yung Israel kasi ngayon, hindi na basta-basta 144,000 lang. Millions eh. Pag sinabi kasi dating Israel dati, o konti pa lang yan. Tama. Galing yan sa, kanino? Kay Jacob. Jacob. Yung mga tribes na mga anak ni Israel. Kaya yun yung little Benjamin Tama. na sinasabi ng prophet na hindi mo po pwedeng i-itsapwera. Tama. Di rin po pwedeng kalimutan ng Panginoon. Bakit? Si Joseph, type ni Jesus. Kung type si Joseph ni Jesus, anong nangyari? After na maayos ni Joseph
yung mga bagay-bagay, isinipin na niya yung kanyang bride, nasa magandang kalagayan na, doon pa lang siya nagpakilala sa kanyang mga kapatid. Kapatid. At nung nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid, sino yung unang hinanap? Benjamin. Yung little Benjamin. Tama. That was the time ng 144,000. Eh, Amen. paano pag sinabi mo na yung magiging tayo mo, magiging ang gagawin natin na Naging personate, no? yung spiritual Israel ay wala na, hindi na babalikan ng Panginoon yung mga Jewish blooded Grabe. dahil wala nang hinihintay eh. Paano pa nga naman nagkakaroon ng tinapos na eh. Dispensationally, until now, nagra-runs pa rin yung panahon ng Gentile. Tama. Wala naman Tapos yung kasi Gentile. specific time. Wala naman allotted. Walang tinakda na oras. Oras. Panahon. Sa Israel kasi, very kuwan ang Panginoon na yung panahon nila, tignan mo, 70 weeks of Daniel. May latit time. May nakatakda. Tama. Talagang may oras. May bilang. May bilang Pero pagdating sa Gentile, until the fullness of the of the Gentile. Gentile. Come in. Ibig sabihin, since naandito na tayo sa fullness, dito na magwawakas. Walang time limit. Pero hindi mo rin po pwedeng lagyan ng eksaktong oras. Tama. That's Bakit? right. Nasa fullness of time na kung saan ang Panginoon pinader na niya ang kanyang elected bride, pero hindi pa kumpleto. Tama. Habang hindi pa kumpleto, hindi pa rin magpipinish yung tinatawag na Gentile Dispensation. dispensation. That's right. Bakit? Nandito pa yung bride. Tama. Siya ngayon yung throne of mercy. Amen. The throne of mercy becomes judgment once na ang ginawa mo. Pag nireject mo yung bride, Tama. wala nang iba. Wala nang ibang hain pang ihahain. Tama. Bakit? Minsan lang ang Panginoon nagtubos. Tama. At yung mga redeemable subject niya, once na tinubos na niya sa contract, hindi na po pwedeng magkaroon pa ng pangalawang pagtubos. Tama. Halimbawa, yung napurpit, nabitiwan ni Satan, already redeemed by God. Tama. The word redeem means to buy back and search all the way back at the beginning na ibalik na. Tama. Hindi na po pwedeng mahulog dahil na ibalik na nga eh. May balik na. That's why we know Way back in who the we are. position. We know the authority. We know our position. Tama. Yun nga lang, may party pa na habang we are still looking for the last predestinated seed of God, hindi pa rin matatapos yung panahon na ito. Tama. So, ibig sabihin, tayo lang yung time spiritual at time Tama. peace ng Israel. Yes. Dati ang sabi, what's Israel? Una, sa Israel lang galing yung gospel sa Udyo. Pumasok ngayon because of their rejection, ni-reject nila yung Messiah, Tama. napunta ngayon sa Gentile, in-embrace ngayon ng Gentile, especially yung bride. Ang Panginoon ay humanap ng magiging nobya niya galing sa Gentile Tama. nation. People for his name. So, para makakuha siya ng kwan, given permitted by God. Tama. So ngayon, hindi na po pwedeng i-twist yung programa na sasabihin uli na itong spiritual Israel na ikukunik mo sa sinabi ng propeta na yung mystery of Israel blindness na under fourth mystery. Grabe. Ano yun? Yung fourth mystery ng sinabi ng prophet na both Jew and Gentile sa pamamagitan ng one spirit, the Spirit of God, yung Corinthians ba yun? For by one spirit, By one we spirit, are baptized into one body, whether we are Jew or Gentile. Yun yung sinasabi ni Parva na under the fourth mystery. Mystery ng Israel na naging pati yung Hudyo
and then yung Gentile, no longer ng Hudyo or Gentile. Kung hindi naginang become a body of Christ. Iba pa rin yun. Yung difference nun, sa pamamagitan pa rin ng election. They are elected to become a bride of Christ or body of Christ. Even kahit na sila ay Hudyo or Gentile, kaya makikita mo yung New Testament saints. Ito ay composed ng tinatawag na Jew and Gentile. Mga yung body of Christ. Pero, hindi nagtatapos dyan. Gross darkness, no? Kung paano yung matinding kadiliman nangyayari sa Laodicean, yun din yung magiging kaparaan ng God blinded the Gentile. Ano yun? Sa pamamagitan ng third full mystery. Tama. Ano yun? Anong third full message? Revealing the word. Na kapag nireveal mo yung word, may makukwiken, May magre-reject. may mamamatay. Tama. May magre-reject, may tatanggap. Yun yung bubulag. Yun yung magiging darkness, total darkness na Life and tinatawag death kasi. natin Laodicean Church Age. Pero para sa kalagayan ng totoong elected bride or mga predestinadong binhi ng Panginoon, yun din ang magiging rapture condition. Tama. Ang condition ng yun, binabalik tayo kung saan pinoposisyon tayo ng Panginoon spiritually speaking sa kanyang trono. Tama. Ano yung trono? Heaven is my throne and earth May is my footstool. Saan ngayon nananahan ng Panginoon? Kung dati, siya ay God above us, Yes. and one time, naging God with us, Emmanuel. and then at this time, God God in us. in us. Amen. So, yung dispensation na ito ay may katapusan pa rin. Yes. Bakit? Under time element pa. Tama. Mananatiling may part pa rin na nagrarans pa rin yung pagiging tao natin. Tama. Kaya yung pinakang, sabi nga, Karoon ng I body cheese only talaga. one thing, I see one thing left. Only one thing left. Sabi ni Brother Branham, ano yung walang iba yung mismo literal na pagdating ng ating Panginoon. Tama. Ano yung Catching away of the bride. yung pagdating ng yon, yung manifestation Yes. literally ng rapture. Tama. Kung saan aalisin, mayroon literally na translation. The Yes. mystery ng Sorry. translation of the bride, ano yun? Yung after ng promise ang dumating, o yung visitation ng tinatawag na word made flesh, kasunod nun, dumating na yung anak, pinangako anak. Sa time ni Abraham, si Isaac. Tama. Sa time natin, na royal seed ni Abraham, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya, as I said, hindi po pwedeng kalimutan yung spiritual na Israel lang yan. Paano sinabi ng prophet na spiritual? Ibig sabihin ba, hindi talaga sila Hudyo? Hudyo pa rin sila. Tama. Pag sinabi kasing spiritual, ang gustong iparating ng prophet, ang thought ng prophet is by election. Tama. Kagaya sa atin, not all that claims na bride are Right. bride. Mayroon pa rin talagang election. Stand by election. According sa pagpili ng Panginoon, hindi lahat ng anak. Halimbawa, si Jacob and Esau, di ba? Yung isa kinamuhi. But Jacob, I have love. Tama. Yung anong purpose noon para yung election might stand. Tama. Ganoon din sa kalagayan ng Israel. Hindi puro kay sinabing spiritual Israel at sinabi ng prophet na we are the real Jew. Aalisin mo na yung inheritance ng 144,000. Yung rights nila maging bahagi ng programa. Tama. Na kung saan sila yung pinakang last missing na Tama. piece na kung saan kung hindi sila, hindi rin mabubuo yung unang resurrection. Tama. Bakit? The first, tapos na.
unang grupo, yung Old Testament Old saints. Testament. They are gone. They are in the glory of God na. O, yung New Testament naman, pinoproseso pa. Tama. And Then go afterwards, alam natin na God is always perfected in three. process. Hindi po pwedeng putulin na tapos na yung gentle bride. Parang ang gagawin natin, magiging Jehovah's Witness tayo. Sila na yung 144. 144,000. Sila pa rin yung bride. Grabe. Sila pa rin yung foolish, virgin, Package. lahat na di. Package deal. Sa kanila na lahat. Sila Parang lahat. Grabe na yung delusion. Grabe. Inubos. Sa isang banda wala nang problema because they already deceived na. Pero yung mga tao na claiming, sabi nga, alam naman natin na talagang ma-manifest sa panahon na dito yan na yung trigo tsaka yung gawang parehas talagang mag-iingay ng same nourishment from heaven. Kaya Wheat and tares. pag ulan, Parable. anong sabi nung gawang nung tamo? Praise the Lord. Nag-alleluia mga pati. Hallelujah. Mas malakas pa yung sigaw. Eh, Talo pa yung wheat. trigo. Natalo pa yung trigo. Minsan yung trigo. Parang Malumbay. lalamiyak pa. Diba? Nahihain pa yung Nangyayari pa trigo. nung delay pa. Pero, ganun talaga ang programa ng Panginoon. The unchangeable God working in an unexpectable way. That's right. Yung expectation ng tao ay iba sa kaganapan ng kalooban ng Panginoon. Tama. Wiluggat Kaya, palagi. Napakasarap. E paano kung wala nang babalikan ng Panginoon na 144,000? Magagalit ngayon yung leader Benjamin niya. Grabe. Bakit? Dati na sila yung tinatawag na timepiece. Buti na nga lang, nakita na natin yung kalagayan na tapos na sila. What I mean to say na tapos na sila, hindi yung literal. Sa spiritual na bahagi kasi sabi nga, what's Israel? Kapag when the big tree putting forth its bud, lift up your heads because your redemption is drawing nigh. So, malapit na. Anong nangyari? Sabi ng prophet, malinaw na yung breaking ng prophet. 1947 pa yun? 1947, they already became a nation. Tama. 47 or 48? 48 or gano'n. Ganyan. 48. Mayroon na silang monetary, sarili. 47 yun. Grabe na yung Nasyon na eh. isipin mo ngayon, yung bansa ng Israel. Old flag. Hindi mo pwedeng basta-basta yun. Pagdating sa gera, walang inaatrasan. Old flag nation. Eh hindi na yung ngayon yung timepiece kasi nangyari na. Tapos na. Namukadkad o namunga na. Ano na ngayon ang iniintay? Yung bride naman ang nakatingin ngayon yung totoong mga Diyos. Pero sa kasalukuyan, they are still veiled ng naging transgression. Darating yung time ng Panginoon na tatanggalin yung veil na yun para Tama. sila ay makakita. Kita. Yung 2 days, after 2 days, i-revive. Anong 2 days? Hindi yung literal na 24 hours day and within 1 day. Hindi yun. Almost 2,000 years ago na. Tama. After nito, magkakaroon pa rin sila ng revival. Tama. Ano sasabihin? Saan mo kanya nakuha yung mga kwan mo yan? Pagpakilala ba ni Joseph? Joseph. Sa bahay ng aking mga Yung kaibigan. kaibigan. Sino yung mga kaibigan? Eto, mga Hudyo. The house of my friends. Hahanapin ngayon. Asan yung Benjamin? Makita kayo ni Joseph yung Benjamin. Grabe yung kakalakan ng puso niya. The same thing sa Panginoon. Isipin mo, iiwanan ng Panginoon muna yung bride of Christ para balikan niya yung 144. Tama. Missing piece din kasi sila para makompletong mabuo yung picture ng Tama. resurrection. Tama. Kung hindi sila ilalagay, baka ibang picture ng resurrection ang mabubuo. Anong klaseng resurrection? Wala na.
wala nang literal, wala nang natural na mga kaganapan. Walang ulit ng resurrection. Ibang picture yung nabuo. Imbis na makabuo ng malinaw, mas lalong lumabo dahil dahil sa mga nagpadala sa mga carnal impersonation. Ganoon talaga ang programa ng Panginoon. So, hindi na ako magpapakasal yan. Ano? Oo, kasayot eh.